it is that you earn a currency, yun din po ang ginagastos mo. So, iniba lang po natin ang bansa. Iniba lang po natin yung taong nagsispend. Pero pareho pa rin ang problema. At the end of the day, kumita siya ng malaki. Malaki din ang ginastos niya. At the end of the day, yung hawak niya po na pera, hindi pa rin naitabi. Yung hawak niya na pera, naubos pa rin. So alam niyo po, ladies and gentlemen, one of the things that we teach dito sa IMG, every time na may pumasok na pera sa palad mo, 10% dapat kay Lord. Kaltas ka agad yan. Bakit? Para mas lalong dumami ang papasok sa palad mo. Para i-bless ka ni Lord of a lot of opportunities that will come to you because you also give back to others. You also give back thanking the Lord of the blessings that you got. No? Unang-una po yan. At least 10% na tinatawag natin na tithings. And then comes 20%. No? 20% at least. Dapat po, bayarin mo ang sarili mo. Dapat po, unahin mo yung ating tinatawag na ikaw ang nagtrabaho. Ikaw ho ang naghirap. Bayaran mo sarili mo. Para po sa bukas, kung wala nang pumapasok na sweldo, meron kang mahuhugot na lumago na. Kasi, nung itinabi mo, ininvest mo ito, pinakita mo ito, pinagtrabaho mo ito. Habang nagtatrabaho ka, sinasabayan ka ng pera mo na nagtatrabaho din. Hanggang sa panahon na ikaw ho ay hindi ka na magtatrabaho, wala ka na kakayahan magtrabaho, aba si pera po na 24/7, 365 days in a year na nagtatrabaho kasabay mo, siya na lang po ang bumubuhay sa'yo. Yung natira po doon sa ating 100%, no? May 10% tithings, 20% sa savings and retirement, yung natira po na 70%. Yun lang ang karapatan mong gastusin.